Pinay OFW sa bansang Kuwait na nakapatay ng inaalagaan niyang 1 taong gulang na bata sa pamamagitan ng paglagay dito sa loob ng washing machine. Dahil daw sa pagkainis niya dito, bibigyan pa rin ng legal assistance ng DMW o ng ating gobyerno sa kabila ng nagawa niya. Ikinalulungkot ng gobyerno ng Pilipinas ang isang ulat sa Kuwait na isang domestic helper umano ang nagsilid sa isang bata sa loob ng washing machine na ikinamatay nito. Sa ulat ng Arab Times, pinaospital daw ng magulang ang anak pero namatay rin dahil sa mga natamong sugat. Dahil iniimbestigahan pa ang kaso, limitado muna ang impormasyong maibabahagi ng Office of the Migrant Affairs ng DFA. Yun ang lumalabas sa Kuwaiti News na umamin siya dahil naiinis na siya sa bata. So, we have to also see her state of mind. Baka defense din yun, no? Na hindi naman normal na gagawin mo yun sa sanggol. 1-year-old lang yung bata. Nakikiramay ang gobyerno ng Pilipinas sa Kuwait at pamilya ng bata, pero bibigyan pa rin ng legal assistance ang OFW na nakulong ngayon. We assure everyone that the DMW, of course, aside from cooperating with the Kuwaiti authorities and our embassy in Kuwait, will pursue an in-depth look on this incident. I-contact ng ating OWA yung kanyang pamilya, no, dito sa Pilipinas. So we are assuring them na binibigyan ng protection. Hindi pa babayaan ng Department of Foreign Affairs ang ating kababayan sa Kuwait na nasangkot sa pagkamatay ng anak ng kanyang amo. Ayon sa DFA, ikinalulungkot nila ang nangyari at nakikiramay ang Pilipinas sa pamahalaan ng Kuwait sa insidente. Sa official statement naman ng Department of Migrant Workers, nagpahayag ang kagawaran ng labis na pagkabahala sa insidente. Nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad sa Kuwait kasabay ng pagpapaabot ng tulong sa domestic worker, alinsunod sa batas ng Kuwait at mandato ng DMW. Sabi ng DFA, mandato ng pamahalaan na protektahan ang lahat ng ating mga kababayan, pati na ng mga nagkakakaso sa ibang bansa. Pero alamin nila na responsibility din ng embassy na siguraduhin na may due process, na lahat ng protection sa batas ibibigay sa ating kababayan. Bibigyan ng legal assistance at posibleng psychological treatment ang OFW kung kinakailangan. Sa ulat na natanggap ng Embahada ng Pilipinas, isinilid umano sa washing machine ng Pinay OFW ang 18 buwang gulang na bata. Nagkasugat-sugat ito at binawian ang buhay. Pasalamat pa rin ng DFA at hindi ginantihan ng magulang ng bata ang OFW sa kanyang nagawa. Alam natin hindi normal yun, no? Maaring mayroong, baka she was depressed, baka bumabawi siya, or something, no? So, yun ang, alam lang natin, may namatay na sanggol, 18, ilang buwan na, 18 months. In a way, nagpapasalamat tayo na hindi yung sa galit ng amo, pinatay siya, hindi nangyari yun, no? Sa ngayon, limitado ang impormasyong nakukuha ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait tungkol sa kaso. Kasi importanteng kaso to, hindi basta makukuha ng embassy natin lahat information kasi wala tayo sa Pilipinas, nasa Kuwait tayo. So silang batas nila, procedure nila umiiral. Hindi basta-basta na pagpipilitan ng ating ambassador or consul or labor attaché. Di ba? Kaya hihintay natin unti-unti. Hindi rin sila pwedeng magbigay ng iba pang mga impormasyon, lalo na baka magdulot lang ito ng ikapapahamak ng ating kababayan na sa ngayon ay itinuturing na suspect. Samantala, kahit ilaban pa ng ating gobyerno para masagip ang kababayan nating OFW sa Kuwait na nakapatay ng kanyang alaga, ay posible pa rin itong mapatawan o mabigyan ng parusang kamatayan. Mga kaserbisyo, isang Pilipina sa Kuwait na iniuugnay sa pagpatay sa isang sanggol ang posibleng mahatulan ng parusang kamatayan. Tanggap naman ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega ang galit ng publiko sa Gulf State kaugnay ng insidente, pero sinabi niya na posibleng humiling ang pamahalaan ng clemency o pagpapatawad para sa Pilipinong manggagawa. Ang sospek ay mula sa Cagayan sa Hilagang Pilipinas
at naninirahan sa Kuwait simula pa noong 2015. Ayon sa ulat, inamin umano ng sospek ang pagpatay sa batang Kuwaiti sa pamamagitan ng pagsilid sa bata sa loob ng washing machine. Umaasa si De Vega na hindi makakaapekto sa reputasyon ng mga Pilipinong manggagawa sa Kuwait ang insidente na tinawag ng Pilipinas bilang isang isolated case. Kaya guys, bago kayo gumawa ng masama o mag-isip ng di maganda sa ibang bansa, ay isipin niyo muna ang pamilya na naiwan niyo sa Pilipinas na sobrang nag-aalala sa inyo. Huwag niyong pairalin ang galit o ang pagkainis sa inyong trabaho para lang makagawa ng masama tulad ng nagawa ni Kabayan na pinatay o napatay niya ang kanyang alaga. Dahil dyan, hindi na siya makakauwi sa Pilipinas dahil nga posible siyang mapatawan ng parusang kamatayan sa bansang Kuwait.